So yun guys, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. So for today's vlog ay ipapakita ko sa inyo yung nag 4 months old natin na mga shamu. So dalawa sila to guys. Bali kakatapos ko lang silang pakainin, and then nilagay ko muna sila dito sa damuhan para first time din nila makakain ng mga damo. So ipapakita ko sa inyo guys. So actually malalaki na sila. Yun yung mga tinatawag kong higanting manok dito sa aking munting backyard. So shout out sa inyong lahat dyan, lalong lalo na sa palaging nagko-comment kay Marlon Backyard, kay Agaw Senior. So shout out sa inyong dalawa sa palaging yung pag-comment sa aking mga video. So mabuhay kayo, God bless. So yan guys, ipapakita ko sa inyo guys. Yan na sila. Yan, tapos yung isa is yan, makikita nyo. So baliktarin ko lang yung camera guys para makita niyo guys. So actually with feeding yung pagpapakain ko sa kanila guys araw-araw. So baka sa susunod na araw mag change feeding na tayo sa kanila. So yan, papakita ko sa inyo guys. So ayan na guys yung ating isa. So hindi ko sila malapit dalawa kasi nagsasalpukan na sila. So yan guys, kumakain ng damo. So actually first time tong kumain nila ng damo. So yan. And then bukas papaliguan ko to guys. Yan, isa natin. Actually yan yung malaki, yung pula. Yan. Yan siya guys. Nagulat siya eh. Iwan ko kung ano, nagulat siguro sa ibon. So ito yung isa natin. Ganda ng kulay. Parang abuhon yung kulay niya guys. Yan siya. So happy tayo at malulusog sila. Walang sipon. Kaya mabilis lang silang lumaki guys. Yan. So ang nagustuhan ko sa manok na to guys is mataas siya tapos solid yung katawan nila. So doon naman sa heritage breed natin, malalaki din yung katawan pero mabalahibo. So mabalahibo lang sila at maganda lang sila tingnan tulad ng Brahma natin. So yun guys, tumitingin sa camera. Yan yung ating isa. Yan. So lapitan natin yung isa. Yung pula. So yan siya. Tinutukan niya yung bulak ng kalabasa. So lalapit din yung isa guys. Yan. Magsasalpukan naman to pag lumapit sila. So yan na yung update sa ating 4 months old na shamu. So yan guys. Yan tingnan mo. Wag. Mag-aaway talaga sila guys. Yan. Hindi talaga magpaawa to eh. Kasi malaki talaga siya. Tingnan nyo yung pormada nila. Yan guys, yan. Wag. Yan. Siga talaga yun guys. Ako yung referee. Pero hindi natin pa hawayan to guys. Yan. So hawakan lang natin yung isa.
guys, ito na yung isa. Yan. Actually hindi na nagkakalayo yung kanilang timbang. Nasang 2 kilo mahigit. So, yan. Makain siya ng damo. Yan. Kasi first time nila guys. Simula kasi pag swap, kinulong ko agad sila. Kasi naman baka mawala. Mahirap kasi dito guys. Pag makagala sa malayo yung manok mo, wala, hindi na makakabalik. Yan. Enjoy muna sila sa pagkain ng damo. Tapos maya maya babalik rin natin sa kulungan. Ayan. Yung isa. Yung tinitingnan nila, may mga ibon kasi dun guys, oh, na dumadapo sa kalabaw. Ayan. So, yung vitamins na pinapainom ko sa kanila guys is tablitas na vitamin B12. And then kasama yung calcium lactate. So, yun lang. Bali, 2 times a week lang ako nagbibigay. Pero minsan, kung nagbibigay tayo ng water soluble na mga vitamin sa atin, mga pasisiw, so dinadamay na rin sila. Kasi konti lang naman yung pasisiw natin. At sayang naman. Kaya sa kanila ko binibigay din yung iba. At sa mga breeder natin. So yan. So hindi ko pa na-try itong talian sila. Hindi pa to sanay. Pero kailangan nating sanayin kasi konti lang yung kulungan natin at konti lang yung space natin dito sa ating munting backyard para masanay sila. Yan. Ito muna yung i-focus natin. Kasi parati na lang yung isa na yun eh. Yan. Busog na busog guys, oh. Pero marami pa yung pagkain na natira doon sa kanilang pakainan. Hindi nila inuubos kasi mamaya pa pag ginutom sila, kakainin na naman nila yon. So bali 2 takal kasi yung nilalagay ko sa kanilang dalawa guys. Tigda 2 takal. So ito yung isa. Yan. So tumitilaok na to bawat umaga. So bali ilang buwan na lang siguro pwede na siguro makapag-breed to. Kasi sayang naman yung shamo natin na doon. Pero hindi pa yun ma-breed kasi naglulugon pa siya. Pag okay na siya for breeding, dapat shamo din yung rooster na i-prepare sa kanya para maganda yung kinalabasan. May mga spare naman tayo doong rooster tulad ng Basilan and then Rhode Island. So pag maglimlim na rin yung Basilan natin na hen, so yun, magiging bakante na naman yung rooster natin na Rhode Island. So hahanap naman tayo ng mga native na hen para ipalimlim sa kanila. So yun yung tinatawag nating upgraded native chicken. So for meat purpose. So yun guys. So ito na siya. Ang haba ng liig niya guys. So actually kunti pa lang talaga yung balahibo nito. Tingnan mo sa liig niya, oh. Wala pang balahibo yung iba. So yun guys. So yun lang muna guys yung update ngayon sa aking munting backyard. So abang-abang lang sa mga susunod ko pang video. So yun lang, God bless sa ating lahat at maraming thank you sa palaging sumusuporta. So bye bye na.